Ephesians chapter 6 verse 14b. Stand therefore, having put on the breastplate of righteousness. Kaya't maging handa tayo na isuot natin sa ating dibdib ang baluti ng kanyang pagiging matuwid. Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tandaan po natin, hindi sapat ang head knowledge lamang. Kailangan po natin ang tinatawag nating heart protection o yung heart guard. Kaya ibinigay ng Diyos sa atin ang ikalawang baluti ng ating pakikipagdigma o doon sa tinatawag nating armor of God, the breastplate of righteousness. Bilang pagpapasimula, balik-aral lang po tayo doon sa tinalakay natin last Tuesday. Nalaman po natin to guard our heart, tatlong bagay ang ating binabantayan. Number 1, yung ating attitude of contentment. Number 2 is the attitude of consistent. And number 3, the attitude of commitment. Last Tuesday, tinalakay po natin how to guard the attitude of commitment or contentment. Nalaman po natin, we need to be satisfied with the Lord. So contentment starts when we recognize that Jesus is more than enough sa ating mga pangangailangan. So righteousness replaces restlessness. Ngayong umagang ito, talakayin po natin yung part 2 ng ating part 6 ng Under Armour God's Edition, the breastplate of righteousness. Number 2 po natin is the attitude of consistency. Yan ang pangalawang bagay na dapat nating bantayan. Yan ang pangalawang bagay na dapat nating proteksyonan laban sa mga sibat at mga tukso ng ating kalaban. Ang sabi po ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for in due season we will reap the harvest. Diyos po muli ang magpapala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang pangalawang bagay na dapat po nating bigyan pagbabantay at proteksyon sa pamamagitan ng ating breastplate of righteousness is our attitude of consistency. Kailangan po natin be steady in our stand. Righteousness requires regularity. Kailangan po tayong maging consistent, steady, at hindi tayo pabago-bago. Lalo na sa lakat ng ating mga pinagdadaanan. Sa lakat po ng mga nakikinig at nanonood ngayon. Alam ng Diyos kung ano po yung ating mga pinagdadaanan. Alam ng Diyos kung ano yung mga pagsubok po natin. Alam ng Diyos yung lahat ng ating mga hamon. Sabi nga ng isang mangangaral, faith that cannot be tested cannot be trusted. Ang tinitingnan lamang ng Diyos sa bawat pagsubok, sa bawat hamon na ating pinagdadaanan, mananatili ba tayong consistent na nananalig, nagtitiwala, sumusunod at naglilingkod ng tapat sa Kanya. Consistency is not a weekend outfit. Pakisulat po ninyo sa inyong comment section. Consistency is not a weekend outfit. Anong ibig sabihin po niyan? Hindi sapat na tayo'y nagiging matuwid, hindi sapat na tayo'y nagiging banal at makadiyos kapag araw lamang ng Sunday. Ito'y araw lamang na may tinatanggap tayo na pagpapala. At itong dahilan kung bakit sinusuot natin yung breastplate of righteousness para tayong lahat ay bantayan at proteksyonan doon sa ating pagbagong-bagong pag-uugali, pananalig, pagtitiwala
pagsunod at paglilingkod sa Diyos. So again, consistency is not a weekend outfit. Hindi ito sinusuot tuwing araw lang ng linggo, tuwing araw ng pagsamba, tuwing may blessing at promotion lamang. Hindi tayo mabait tuwing araw lamang na nasa loob tayo ng ating simbahan. Consistency, it means tayong lahat, hindi tayo dapat maging occasionally obedient. Pakisulat nyo nga po sa inyong comment section, I am not occasionally obedient, but I am daily surrendered. Hindi po pumipili ng okasyon ang ating pagsunod sa Diyos. Hindi po pumipili ng okasyon ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi po pumipili ng okasyon ang ating pagiging mabait. Kailangan daily, obedient, and surrendered life tayong lahat kay Kristo. Kaya ang tawag natin dyan, consistency. Hindi tayo perfect, pero progressing. Hindi ito about our image. It's about our integrity. Walang perfectong Kristiyano, pero dapat lumalago. Hindi natin ito kailangan sa ating imahin kung ano ipapakita natin sa harap ng mga tao. Ang mahalaga po sa consistency ay yung nakikita sa atin ng ating Diyos. Again, kahit hindi everyday ay good vibes, dapat everyday good fight. Araw-araw, hindi naman talaga pinagpapala tayo ng Diyos. May mga pagsubok. Pero kailangan matapat tayo at consistent tayong lumalaban. Suot yung breastplate of righteousness. Hindi ho natin yan sinusuot tuwing araw lang ng linggo. Hindi ho natin yan sinusuot tuwing araw lang may magpapapala. Isinusuot ang breastplate of righteousness araw-araw. Dahil araw-araw, may labanan. Kung ang faith natin ay on and off, baka yung ating breastplate of righteousness ay hindi natin talaga suot. Baka nakahangir lang. Bilang isang tunay na born again, bilang isang tunay na Kristiyano, bilang isang tunay na anak ng Diyos, ito yung challenge sa atin ni Apostol Pablo, put on the breastplate of righteousness. Hindi lang sa loob ng simbahan, maging sa labas ng simbahan, sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa ating paaralan, sa ating community, sa ating mga barkada at kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay at kapitbahay. Makita nila sa atin consistency, suot-suot natin yung breastplate of righteousness, yung baluti ng pagiging matuwid. Tandaan po natin, spiritual consistency is the very heartbeat of righteousness. Ang talagang nagsusuot ng baluti ng katwiran ay makikita po natin araw-araw, oras-oras, kahit saan lumalakad sa katwiran ng ating Diyos. It is the very heartbeat of righteousness, and that is spiritual consistency. And number two, spiritual consistency is the very ultimate backbone of our character. Ito yung ating buhay na patutuo, na tayong lahat ay tunay na anak ng Diyos, na tayong lahat ay tunay na kawal at sundalo ng Diyos, na tayong lahat ay tunay na mga lingkod ng Diyos. Suot natin ang baluti ng pagiging matuwid kahit saan man tayo pumunta. So again, mga kapatid, tandaan po natin, the breastplate of righteousness is our protection sa ating puso. Yan yung tinatawag nating heart guard. To protect, number one, our contentment. Number two, to protect our consistency.
Kaya sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon, kapatid, kapit lang kay Lord. Magtiwala ka that God made all things beautiful in His time, that all things work together for good to those who love Him and called according to His purpose. Nawa po'y napagpala tayo ng kanyang salita ngayong umagang ito, and God's willing, bukas yung part 3. After nating talakayan yung contentment, consistent, bukas po, talakayin natin ang commitment. Muli, tayo po'y manalangin. Naniniwala tayo that when we pray, God steps in and miracles happen. Always do the best that we can and always trust God the best that we cannot. Panginoon, maraming salamat po muli sa isang paalaala na bilang mga anak ng Diyos ay ugaliin naming laging suot ang baluti ng iyong katwiran. Lord, tulungan mo kaming maging consistent bilang buhay na patotoo na bilang mga anak mo. Lord, dalangin din po namin patuloy ang lahat ng mga kapatirang may sakit karamdaman. Ama, patuloy po namin dalangin, Kuya Jason Remiscal. I declare and I prophesy complete divine healing. Na siya po'y makakalabas na sa ospital in Jesus' name. Lord, dalangin din po namin, Lord, sina Nanay Clara, Nanay Lita, Ninang Auring. Lord, saan man sila naroon, patuloy ang kalakasan, kagalingan ay kanilang maranasan. Dalang din po namin, Lord, si Ate Delia Kapati. Ama, mula ulog ang talampakan. Dinideklara ko po sa kanya ang himala ng kagalingan. Maging Panginoon, dalangin ko po si Christine Grace, ang aking anak, sa kanyang pagmemedis, kanyang pagte-therapy, Panginoon, mga gamot niya, in Jesus' name, ipoprovide mo para siya maging healthy at bumalik ang dating lakas niya. Lord, dalangin din po namin ang mga magulang po ni Ate Joy Morales, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ibangon mo, Panginoon, kina tatay at nanay at maranasan nila ang himala ng iyong kagalingan. Dalangin din namin, Lord, ang financial breakthrough para kay Kuya Jay sa kanyang restaurant. Ikaw ang magpadala, Panginoon, ng maraming mga customers sa kanyang restaurant in Jesus' name. Lord, ang Samabaya MPC, restore and revive ang Samabaya MPC. Maibangon uli namin ito at pagpalain mo yung mga may utang upang sila'y makapagbayad. Kina Kuya Freddy at thank you, Lord, sa kanilang pinagdadaanan niya, si Nanay Kunking, complete healing and financial breakthrough and financial blessing. Maging, Lord, sa lakat ng mga kapatirang may hanap buhay. Lord, ikaw ang aming Jehovah Jireh, the Lord who is more than enough, our provider. Abutin mo lahat ng aming pangangailangan. At Lord, lahat ng mga nakikinig ngayon, lahat ng kasama namin ngayon, anuman ang kanilang mga pangangailangan, Ama, sa pangalan po ni Jesus, iunat mo ang iyong mapagpala at makapangyarihang kamay at abutin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan right now in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Tanggapin po natin ang lakat ng kahilingan, katugunan ng ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Tandaan po natin ang ating battle cry, with God, life is beautiful. Together, we live as a family, and together, we work as a team. Don't stop when you are tired. Stop when we are done. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, ito po ang inyong lingkod, Bishop Efren Nadanong nagsasabing, Shalom. Shalom.